Okay, ang ating pag-uusapan ngayon, the secret to saving and building your future, how to become your own financial educator. Pero bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. I am Net Villanueva. Yan po yung aking real name. I am former OFW po sa bansang KSA tsaka sa Lebanon. But thanks God po ako'y nakauwi na sa Pilipinas at ngayon ay nag-for good na po ako. Tinuldukan ko na po yung aking pagiging OFW. At dahil po yan kay IMG. Pero bago po ako nag-abroad, ito po yung aking trabaho dati. I work as a call center agent and then 6 years work in analog devices. Pero sa kasamang palad, ako po ay nakasama dun sa forced resignation that time na nagkaroon ng global shutdown ang lahat ng mga electronics company. At isa po ako sa na forced resign. Ayan, and I joined IMG last October 10, 2020. Post po ni Jollibee na in 1,000 pesos, maaari ka ng magiging shareholder. Ginawa ko po ay nakinig ako ng mga Zoom webinar, pinag-aralan ko talaga siya para maintindihan ko kung paano ba talaga lumago ang aking pera. So, ang dami kong realization dito dahil hindi lang pala pag-i-invest ang aking matututunan. Ang dami pong pwedeng matutunan dito. Okay, join IMG last October 10 to 2020 and I promoted as Senior Marketing Director last December 25, 2020. And now I am proud as Financial Educator and Financial Campaigner po dito sa IMG. So, marami nagtatanong, sino ba talaga si IMG? Networking ba yan? Baka naman scam yan? Legit ba yan? Rehistrado ba yan? So, ang dami pong mga nag-doubt at normal po yan. At ano ba ang sagot ng ating mga doubt? So, kailangan nating pag-aralan. So, IMG stands for International Marketing Group. At kailan ba siya nag-start? Kailan ba siya nag-show up sa Pilipinas? 1998 was the birth of IMG sa Pilipinas. At nakarehistro po siya sa SEC under registration number A200203947 as an insurance broker corporation in March 2002. So meaning ang tagal na po nag-i-exist ni IMG, more than 18 years ago na po. At ngayon nga, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig po ng mundo. IMG is regulated by the Insurance Commission as an insurance broker under license IB-1921R. So also, IMG is a brokerage organization of leading companies in the financial industry. So, dahil siya po ay isang broker, ang dami pong kapartner ni IMG when it comes to financial industry and a school for financial literacy under a lifelong learning program with free financial coaching for life. And IMG is a community of savers and investors and it offers total financial solution, meaning po you learn from them. Hindi lang po basta nag-i-invest at pagsi-savings, but in all aspect of personal and family financial management, including financial planning, and also a school for financial literacy. You are encouraged to learn first before saving and investing. Ayan. One thing good about IMG, you become your own money manager. In other words, you are given direct access to the companies, align with them without passing through a broker or an agent. Through IMG, you have the right to participate in its business as associate broker. So in IMG, we focus on financial education. Take time to educate yourself about the importance of financial education and investment in knowledge always pay best interest. Yan po talaga, kailangan na nating matuto. No family left behind and creating wealth for families. Diba? Umpisa muna natin na tayo munang matuto and after natin na matuto, i-share natin sa ating mga kapamilya, kapuso, kamag-anak, diba? Ang ating mga natututunan. And then our crusade, we want to deliver the world's financial wake-up call, changing people from spender to saver. Okay, dahil nga meron kaming global campaign, hopefully by 2030, meron po kaming 30 million Filipinos po na matutulungan. So, 30 million na Pilipino na ma-educate po namin about financial literacy. Yun po yung aming krusada, yung aming financial literacy movement. Diba yung 30 million guys, napakaliit lang po, 1/4 lang yan ng population po dito sa Pilipinas. Financial education is not an option, it is a necessity. So kailangan talaga natin na i-share natin sa ibang tao yung natututunan natin, ipasa natin yung kagandahan ng konsepto, itong aming misyon. Meron kami mga financial centers na maaari niyong puntahan kung nasaan ang mga Pilipino, nandoon din si IMG. Kasi meron tayong mga financial centers sa Paris,
sa Barcelona, sa Milan, sa Belgium, sa London. So kung Middle East ang pag-uusapan, of course, meron din tayo niyan. At sa Luzon, Visayas at Mindanao, meron din tayo. So ang ating pinaka-main office ay nasa Kings Court, Makati City. Asia naman, Hong Kong, Japan, Taiwan, Singapore, name it. So ang dami pong mga country na may mga financial centers na po ang IMG. At itong ating pinag-uusapan ay meron tayong libro na pwede nating basa-basahin kung wala tayong time na makinig sa Zoom. Kung medyo busy po kayo sa inyong mga hanap buhay, maaari po kayong magbasa-basa ng mga informative na libro na ito. Financial Foundation Educational Program, which is workbook. Kasi sa workbook na yan, ay nakapaloob po dyan, itinuturo dyan how money works at kailangan nating maintindihan kung paano natin i-handle yung ating mga perang pinaghirapan, paano mag-accumulate ang ating pera, paano natin kontrolin ang ating pera. And the bestseller book, The Secret to Saving and Building Your Future. O, sa librong yan nakasulat that financial education, it's not just for the wealthy, it's for everyone. At yan, nakapaloob din yan at tinuturo kung paano tayo magiging financial educator in our own at paano tayo mag-build ng ating strong and solid financial foundation. Bakit kami nagtuturo ng about financial education? Reality number 1, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young people fail. Many old people fail. Many teachers fail. Many engineers and doctors fail. Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. And also, we lack or di lack financial education. Sino kayang relate dito? Saan ka ba napabilang dyan? Kasi most of us naman ng mga Pilipino ay mga hardworking na tao. Isa ka sa mga hardworking na tao, hindi mo ba natanong sa sarili mo? Hindi ka ba napagod sa rotation ng buhay mo? Ilang taon ka na bang nagtatrabaho dyan? Hindi mo ba na-feel ang kapaguran na ba't ganito ang buhay ko na ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho pero end up nothing pa rin ako. Wala akong retirement, walang savings. Darating sana ang pagkakataon na magmuni-muni ka na habang nagtatrabaho na tayo, parang survival lang yung ating pagtatrabaho. The more na nagtatrabaho tayo para sa pera, the more na ang pera mawawala sa mga kamay natin. Kasi wala tayong financial education, hindi natin alam kung paano natin patrabahuin ang ating pera. Hindi po lahat ng mga professional ay successful. Hindi din po lahat ng mga professional, porket kahit teachers man sila or malaki ang sinisweldo nila, ay may ipon din. Marami din sa mga sa mga non-professional at sa mga walang pinag-aralan na nakakaipon din. So depende po yan. It doesn't matter how much you have. What matter most is how much you keep. Kung magkano yung naitatabi mo para sa iyo. Yun po ang kagandahan. Kung meron tayong financial education, kahit maliit, gaano man kalaki, kaliit ang inyong income, kung alam mo na kung paano mag-manage ng inyong pera, hindi ka mag-e-end of nothing kasi alam mo na kung paano mo pahalagahan yung perang pinaghirapan. Okay, and this is the X-curve concept. Ito po yung ating financial tool na maaaring makatulong sa atin para sa ating financial security in the future. So, meron pala tayong dalawang line, which is the responsibility line and then the money line. Bata pa, of course, at meron tayong active income, wala talaga tayong savings. Bakit? Kasi mataas talaga ang ating responsibility line. Kailangan nating i-provide ang food, ang shelter, ang clothing, ang education, at ang health, of course, at mag-umpisa na ang mga utang. Siyempre, pag tayo ay bata pa, siguro kagagraduate lang natin. Ang konsepto na to ay tinuturo na habang ikaw ay bata pa, habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay may trabaho pa, kailangan mong mag-ipon, matutong mag-save at mag-invest kahit sa maliit na halaga lang para tumaas ang ating money line. Bakit? Dahil hindi tayo habang buhay malakas. Hindi tayo habang buhay na may trabaho. Hindi tayo habang buhay na bumabata. Tumatanda tayo. Alam nyo kasi, yung responsibility line natin, by default, yan po ay bababa naman. Hindi naman lagi na mataas yan. Pero dapat mag-intersect po yan. Kung ikaw ay bata pa, may active income, kailangan mataas ang ating money line pagdating ng araw na tayo ay magre-retiro na wala na tayong trabaho, kailangan pa rin natin i-provide ang food, ang shelter, ang clothing, ang education, ang health. At kailangan tayo ay wala ng utang at mababa na ang ating responsibility line.
Pero what if we die too soon kung tayo ang breadwinner? Isa lang ang sagot na yan. If you love your family, protect your family with life insurance, dahil income replacement po yan. And then what if naman you live or we live too long? Pabuhay tayo ng matagal, so thanks God, di ba? Nabinigyan tayo ni God ng mahabang buhay, pero kumusta naman? Kaya na ba kaya yung ating pagtanda? Sino kaya sa mga anak or kapatid o kamag-anak natin na kayang alagaan tayo pag matanda na tayo? Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin na retirement planning ang ating mga anak. Kasi hindi naman lahat ng mga anak natin ay kayang alagaan tayo. Hindi talaga natin ma-sure kung sino sa mga anak natin ang mag-aalaga sa atin. Pag nalaman ng mga anak mo na mataas ang iyong money line, di ba? Baka mamaya pag-aagawan ka pa. Or what if wala ka namang money line, wala kang pera, baka pagpasapasahan ka lang. So, protect yourself with the investment at saka living on interest na. Kahit na walang mag-aalaga sa'yo, meron kang pera, pare ka nang kumuha ng mag-aalaga sa iyo. So, paano natin i-build up ang ating strong at saka solid financial foundation? So, katulad po ng pag-build ng ating dream house, we build our house from the ground going up. Wala naman pong gumagawa ng bahay na ginagawa agad ang bubong. Nangunguna talaga dyan, meron talagang tinatawag na blueprint. Di ba? Yung blueprint talagang step by step na meron talagang proseso na ginagawa para pagpagawa ng bahay. So, same thing this sa ating financial house. Meron tayong tinatawag na order of priorities. So, meron tayong increased cash flow, healthcare, life insurance, managed debt, emergency fund, at saka investment. Pero kadalasan ang pagkakamali natin dahil wala tayong financial knowledge, nauuna ang investment. Dahil yun ang alam natin. Kala natin nakakapag-invest na tayo ng tama pero hindi pala. We invest in the wrong way. So, tapos ang ini-invest pa natin is lahat is solid. Ngayon, ang pinakaunang-una natin gawin para ma-build up natin ang lahat ng ito ay i-increase muna natin ang ating cash flow dahil nga kulang ang ating sinasahod. Paano natin ma-build up ang lahat ng ito kung wala tayong dagdag cash flow? So, kailangan natin mag-isip ng another source of income para pataasin ang ating income. Ma-build up natin itong ating unang-unang pinaka-ground sa lahat, ang healthcare. So, importante talaga ang healthcare kasi mahal magkasakit. Kung inuna mo ang investment at wala kang proper healthcare, maaring pag ikaw ay magkasakit, pupunta ka ng hospital, dalawa lang kasi ang tatanungin sa iyo eh. Ma'am, sir, mayroon ka bang HMO? Ano bang HMO meron ka? O cash po ba ito? So, what if wala kang cash? Hindi mo naman pwedeng sabihin na no sir o ma'am, meron po akong mga bahay at lupa, maaari po ba yun isangla na muna natin sa hospital? Diba? I doubt it. Meron pong dalawang klase ang healthcare. So, na short term at yung long term. So, yung short term, yan po ay isang benepisyo na binibigay sa kumpanya. So, what if wala ka ng trabaho? Hindi mo na madadala ang short term. So, kailangan natin yung long term na kaya mag-provide sa atin kung tayo ay wala ng trabaho. Life insurance. So, ang life insurance is importante kung ikaw ay breadwinner. So, if you love your family, protect your family with life insurance kasi instant money, income replacement. And then, manage debt. So, kailangan talaga ay i-manage natin yung ating mga utang. Kung mangutang tayo, dahan-dahan lang. Huwag nating gawing habit yung pangungutang. Kasi ang pangungutang ay termite po yan. Hindi tayo makapag-build up ng ating strong at solid financial foundation kung marami tayong kautangan na binabayaran. So, kung mayroon kang utang ngayon, umpisa nating bayaran yan. Step by step hanggang sa ma-eliminate yan. Kung hindi naman talaga ma-eliminate, o di unahin natin yung mga malalaki ang interest para hindi tayo ma-fail sa pag-build ng ating foundation na to. And then, emergency fund to protect investment against put and take. So, kung meron tayong emergency fund, hugutin lang natin yan kung meron tayong emergency situation. Example natin yung pandemic. Meron tayong bagyo, meron tayong sunog, 'di ba? Kung meron tayong ma-experience na mga kalamidad sa buhay natin. So what if wala kang naitatabi? Anong mangyayari? Either magbenta ka ng investment or mangutang ka. What if wala ka naman ding ibibintang investment? Pinakatuktok pala is investment. Huwag nating baliktarin ang ating financial house dahil pag yan natin binaliktad, magigiba po yan at hindi po maging matibay, hindi ka makakamit ng financial freedom. Alamin din natin kung anong klaseng investment meron tayo. Baka ang ini-invest mo lang is solid investment. Kasi yun talaga ang alam natin kasi kulang tayo sa knowledge, di ba? Kailangan din natin maintindihan yung long-term asset accumulation para yun naman yung magtatrabaho, money working for us. Alright, so this is the final test for a good healthcare. Kung meron ka nito, short-term care, long-term care,
life insurance, saving and investment, meron ka ng peace of mind.